Sugod! Sumugod sa mismong mansyon ng mga gerero ang mga tauhan ni Tanggol. Determinado silang gantihan ang kampo ng kalaban at hindi inalintana ang dami ng gwardyang nakaantabay. Napansin agad sila ni Miguelito at hindi nag-atubili itong mag-utos na paputukan agad ang mga ito. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril habang sabay-sabay na sumugod ang kanyang tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, nakahanap ng tiyempo si Ramon para hablutin si Mayor Roberto at ibalibag ito sa mesa. Nawala ng panimbang si Roberto at hindi na nakabawi. Samantala, sinubukan namang tumakas ni Jackie habang abala ang lahat sa putukan. Ngunit nahagip ito ng bala bago pa makalabas ng gate. Laking gulat ni Miguelito sa nangyari. Samantala, minamaliit naman ni Ramon si Roberto. Para sa kaniya, mahina at duwag ang pamilya ng Guerrero. Sa kanilang mansyon, kakarating lang ni Tanggol nang masalubong siya ni Ramon. Agad siyang nilapitan at sinabing masaya siyang ligtas si Tanggol. Ngunit agad din siyang sinabihan ni Tanggol na dapat silang maghanda. Tiyak na babalik ang mga Guerrero para gumanti. Sumang-ayon si Ramon, ngunit iminungkahi niyang hintayin muna ang resulta ng butuhan bago sila muling kumilos. Aniya, dapat muna nilang malaman ang magiging kapalaran ng halalan bago magdesisyon sa susunod na hakbang. Samantala, sa panig ng mga Guerrero, ibinalita sa kanila ng isa sa kanilang mga tauhan na si Tanggol ang nangunguna sa bilangan. Lumalabas na mababa ang tsansa ni Miguelito na manalo. Nabigla si Miguelito sa narinig at hindi makapaniwala sa posibilidad na matalo siya. Sa kampo naman ni Tanggol, dumating ang balita. Siya ang leading sa botohan at pinili ng maraming tao. Lumikha ito ng kasiyahan at pag-asa sa kanilang hanay. Tuwang-tuwa ang lahat dahil malaki na ang tsansa ni Tanggol na maging bagong alkalde. Habang sila'y nagdiriwang, baliktad naman ang nararamdaman ni Miguelito. Hindi niya matanggap ang mga nangyayari. Galit at pagkabigo ang bumalot sa kanya. Hindi rin nagpahuli si Mayor Roberto. Para sa kanya, hindi sila dapat matalo. Sa galit, agad niyang tinawagan si Lucio at inutusan ito na sabotahehin ang ilang presinto ng halalan. Nagbigay siya ng direktang utos. Kapag nawala ng kuryente, saka sila sumug. Nang mapansin ng kampo ni Lucio na nawalan na ng kuryente ang isa sa mga presinto, agad silang kumilos. Bigla silang sumalakay at pinaputukan ang paligid para pigilan ang mga botante na bumoto. Naging sanhi ito ng gulo, takot at kaguluhan sa ilang lugar ng Maynila sa kabila ng tensyon sa pagitan ng mga kampo ni Tanggol at Miguelito. Malinaw na lalong umiinit ang labanan hindi lamang sa larangan ng politika kundi pati sa personal na vendetta. Naging mitya ng digmaan ang desididong paglusob ng grupo ni Tanggol sa mismong kuta ng mga Guerrero na nagbunga ng matinding sagupaan, pagkabigla at hindi inaasahang mga sakripisyo tulad ng pagkakatamaan ni Jackie at muling pagbuhay ng alitan ni Ramon at Mayor Roberto. Habang lumilinaw ang pag-angat ni Tanggol sa halalan, unti-unti namang nababaliw sa pagkatalo si Miguelito na nagbunsod ng desperadong plano ng pandaraya sa eleksyon sa tulong ni Mayor Roberto. Ang pagsabotahe ng presinto at ang panibagong bugso ng kaguluhan ay nagpapakitang hindi pa tapos ang giyera. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, kapansin-pansin ang suporta at paniniwala ng taong bayan kay Tanggol na nagbibigay lakas sa kanyang kampo para ituloy ang laban. Hindi lang para sa eleksyon, kundi para sa katarungan. Ang mga susunod na hakbang ay maaaring magdala ng mas matinding salpukan, hindi lang ng armas, kundi ng prinsipyo, pagkakaisa at paghihiganti. Nasa bingit na ng pagbabago ang buong Maynila. Ang tanong, sino ang tunay na karapat-dapat mamuno? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood